Bago man pumalaot kanina, bigo pa rin ng mga otoridad na muling makita ang butanding na natagpuang sugatan sa Manila Bay kahapon. Pero ayon sa ilang eksperto, magandang senyalis ito dahil daw ang ibig sabihin posibleng malakas pa ang butanding dahil nakalayo ito sa baybayin. May report si June Veneracion. Pasikat pa lang ang araw na magsimula ang paghahanap ng Coast Guard at mga taga-BIFAR sa may baybayin ng Manila Bay. Sa lugar na ito nakita kahapon ang isang sugatang butanding na lumalangoy mula alas 2 ng hapon hanggang bago mag alas 6 ng gabi. Itinuloy ngayong araw paghahanap para gamutin ang sugat ng butanding, ang pinakamalaking isda sa mundo. Sumama kami sa paghahanap. Karaniwan daw nagpapakita at lumulutang ang mga butanding mula bago sumikat ang araw hanggang alas 7 ng umaga. Ganito raw yung kanilang normal behavior sa paghahanap ng pagkain. Kaya ganoon na lang ang pananabik ng mga kasama naming miyembro ng Coast Guard. Parang nakaka-amaze po. Natutuwa din sir kasi ngayon pa nakita na ganun kalaking isda sir. Yun nga lang, tila hindi na mauulit ang nakamamanghang karanasan nila kahapon. Tirik na ang araw, hindi pa nakikita ang butanding. Pero magandang senyalis daw ito, sabi ng mga marine biologists, dahil ibig sabihin ay malakas pa ang butanding at malamang ay lumayo na sa baybayin. Kung manageable naman sugat nila, hindi naman siguro sila mamamatay. Ngayon kung pag grabe talaga, makikita mo mahinang-mahina sila. Normally talagang mag-surface sila at pupunta sa tabi. Paniwala ng mga eksperto, napunta sa tabing dagat ang butanding kahapon para maghanap ng plankton, ang kanilang pangunahing pagkain. Maaring nasugatan daw ito habang naghahanap. Kaya naman daw mabuhay ng butanding sa isang polluted area gaya ng Manila Bay. Ang problem na natin kung makakakain sila ng mga basura mga plastic yun ang karamihan ng cause ng death. June Veneracion, GMA News.